Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay tuloy tayo. Round number 5 na tayo sa katatapos lang na 16th edition ng Kamatsas Federated Rapid Championship nitong kamakailan lang. Tulungan niyo muli akong pumili ng best game. 3 games ang i-analyze natin. Laro nila IM Concho, GM Daniel Quezon, at laro ni GM Joey Antonio. Yan po ang ating gigisahin ngayong araw na ito. At bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung in-upload natin. It's made into. Actually mga kamatsas, pasensya na po nakalimutan ko sabihin. Hindi lang ito why to play and win, pero made into by force. Yan ang brilliant move kasi ang idea ay check para mamatsas ang king. Ngayon, pagka pinusyan, dito naman papatak ang Check. second move and matchas. Hindi pwedeng iharang ang bishop dahil ayun, nakapin. Ayan. Mission complete for daily puzzle for today. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club, download lang po kayo no, sa Play Store, App Store. Search nyo lang Downloadable Internet Chess Club. And sa browser naman po, click nyo lang ang link sa description below. Ito naman ang puzzle na iiwan natin for today's video. It's Black to Play mga kamatsas. Hanapin nyo muli ang the best na tira. Ayan. At lalagyan po natin ng heart sa comment section ang mga tamang makakasagot. Okay? Ayan, simulan po natin sa laro nila International Master Jaco Conso Jr. Ayan, si Michael, no? Jaco po kasi yung kanyang nickname. At siya ang nag-champion dito actually sa 16th edition. At ang kalaban niya ay malakas, si Grandmaster Darwin Lailo. Ayan, member ng Philippine team natin, Olympiad team, and ilang beses na rin po nag-champion sa Pilipinas. Okay? Nag-Knight F3 si Jaco at nag-D5 si Paring Daw. Nag-D4, Knight F6, C4, C6. Tinirahan po ng Slav defense, Knight C3 at tinirahan ng tinatawag na Chebenenko variation. Ayan, Chebenenko po tawag dito eh. At kumapture sa D5, capture and Bishop F4, Knight C6, Rook C1. Ayan. Para magkaroon kagad ng epekto sa C-file, development. At sana po mga kamatsas, no, upload kagad na maaga to kasi maaga ko pong ni-record kasi talagang bagsak ang internet. Naglolo ko talaga ang internet. Nako po. Kaya talagang inagahan ko na ang pag-record. Ayan, nag-E6 para ilalabas naman ang development ng Dark Square Bishop. Ganun din naman sa puti, Light Square Bishop ilalabas, develop. Hinamon ng exchange pero iniwasan at nag-H6, okay, para atakihin at sinubukan kung kakapture na ba yung knight pero umatras lang po Bishop H4 at dito nag-Bishop to D7, develop lang at nag-Bishop D3, okay, bookline pa, Rook C8 para pangtapat ng tore ng black sa Rook C1 and nag-castling na, King safety tayo at ganun din naman King safety. Nag-A3, ayan, para syempre iniiwasan din po yung lundag ng knight papunta sa B4. At dito ay nag-Bishop E7, ayun, para maputol na ang pressure ng pin at makadevelop na mamaya ang queen. Hindi kasi makaalis-alis ang queen, delikado kasi talagang yun ang abangan ng puti, tatagpasin yung knight hanggang sa masira ang shield ng king dito sa king side. At nag-Knight E5, ayun. Pinalakas na ni Jaco ang kaniyang knight sa gitna at kinapture ni GM. Capture and Knight E8. At yan po ang lumalabas na novelty of this game. Wala sa libro mga kamatsas. Ang nakatala pa dito ay Knight H7. Ayan, tinira. Walang rating na nakalagay. Ano? Pero tinira po yan noong 2018. Ayan, hindi ko nga lang alam kung anong rating ng tumira kasi walang nakarecord dito. So 2018 pa. Pero this 2025, yan po ang novelty na ginawa dito ni GM Daw. And capture at F4. Ang nickname naman po ni paring Darwin ay Daw. Ayan ang tawag sa kanya. Kaya kung tawagin ko ay GM Daw. Ayan. Nag F5, ayun, para i-close kagad ang strong diagonal. Ayan, yun nga lang ang nakikita ko dito ay yung problema ng knight. Papaano i-activate uli yan. At yung F5, kitang-kita po nilagyan ng question mark ng Stockfish Computer Engine. Dapat daw ang mainam na tira dito ay diretso kagad Knight C7 para maagad ang maneuver ng Knight. Yun, yung mga ganun ang nakikita ko sabay punta sa C4. Mga ganun. Idea lang naman, ideally. Balik tayo ngayon sa F5 at dito
nag-queen to b3, okay, pineresure ang b7, and nag-bishop c6 dinipensahan at nag-knight e2, ayun, para itatransfer naman yung knight sa d4 na mas mainam nga naman ang pwesto, ayun. Lagi po nating i-imagine yun mga kamatsa, saan ba mas maganda ang mga pyesa natin. So magmamaneuver tayo. And nag-knight c7, at dito nag-queen d7, ayun, para extra support sa bishop, at kinapture na po ni Jaco, capture, and the queen b6, ayun, para atakihin ang weak pawn c6 and weak pawn a6. Dalawa po ang weaknesses, no? And nag d4, ayun, para bigyan ng square ang knight sa d5. Na-realize si GM daw na i-push na lang yung pawn, no, para magamit yung d5 square. Pero kinapture ang c6, capture, and kumapture sa e3, yun nga lang po ay isang malaking problema nga naman. Dahil pag rook c1, doble, ayun, tagos, nakapin, at ayun, kumounter, okay. Para sa akin, good counter ito kasi only move, ano? Kasi otherwise, wala, di na makakaalis sa strong pin pag hindi ganyan ang ginawa. Okay, counter, and then nag-bishop c4, tineret ang pawn, at dito nag-knight d5, kinapture ang e6, and nag-king h7, at nag-g3, ayun, para suportahan naman ang pawn sa f4, at nag-rook c8 pin, and nag-b3 muna para secure talaga ang bishop na may suporta, and yung tore ay makaalis na rin po sa c-file dahil nakapin nga. Rook c5 at nag-rook e1. Ayan, para ready to capture the knight and pabagsakin na yung overextended na ligaw na pawn. Knight c7, umatake muna sa tore, rook d6. Nag-g5, ayun, para makagulo-gulo sa king side pero kinapture lang. At dito po mga kamatsas, understood naman na talagang overwhelming na sa positional advantage dito ang white. Kasi with the strong bishop at yung knight kasi medyo passive na. At may weak pa sa f5, strong pass pawn, superb rooks, napaka-active, and winning talaga. At niresign na dito ni GM daw. Ayan. Sa inyo pong kaalaman, si IM Conso ay isa sa mga estudyante ni GM daw sa Team Dasmariñas City. Ayan. At estudyante rin po or player din ni GM daw si newest Grandmaster Daniel Quezon. Ayan, marami pong natulungan itong si GM Darwin, no? Medyo na isang tabi yung kanyang init ng paglalaro dahil nag-coaching na rin po siya. Coach din po siya ng UST. Ayan, kaya ganun pa man ay talagang marami naman siyang napalakas na players. Talagang saludo at respetado tayo kay paring Grandmaster Darwin Lailo. Ano sa palagay nyo? Matindi ba tong laban na to? Ito naman ang susunod. White dito ang ating bagong Grandmaster Daniel Quezon at ang kanyang kalaro ay si National Master Giovanni Mejia. Nag-Knight F3, Knight F6, G3, ayan, fianchetto system, approaching, King's Indian fianchetto na po ang tawag dito mga kamatsas, castling, Knight C3, Knight C6, at ito yung tinatawag na Pano variation. Yan, isa rin po sa paborito kong linya against fianchetto system sa white. Pag King's Indian, yung Knight C6, pinapasok ko talaga yung Pano na yan. Pero this time, nag-E5 naman si Gio. Ayan. Gio po kasi ang nickname ni Giovanni Mejia. Dito po, ang tinitira ko yung line na A6 and then Rook B8. Yan ang madalas kong ginagawa dyan. Pero itong E5, book line pa rin, pero hindi ko masyadong gamit. Okay, kumapture sa E5, Knight takes E5, Knight takes E5, D takes E5, and nag-bishop to G5. Ayun. Para ang idea po ng bishop G5, simple pero matindi rin ang threat niya. Imagine niyo queen to queen tapos talon ng knight sa D5 para may powerful pin at ma-pressure ang knight. Pero dito, inunahan na ni Gio ng capture queen to queen and nag C6 para yung D5 ay masecure and masolid niya yung control dyan sa gitna. At nag-knight A4, ayun, pupunta sa C5, lundag. Nag-H6, ayan na, sinubukan na kung kakainin pero umatras lang si Denden at nag-Bishop E6, tineret ang pawn sa C4, nag-B3 lang para depensahan at nag-Knight G4, ayan, para atakihin. Bishop sa E3, Bishop C5 umilag, may counter threat and nag-Rook E8 lang. H3, okay, atras lang and nag-Bishop to E3. Bumalik sa tamang pwesto at wala nang Knight G4 para yung Knight naman ang next plan to play Knight C5.
gagamit ng C5 square. At dito nag-bishop F8. Inabangan dito ni Gio. Mukhang kakapturin ba yung knight pag lumundag? Nilundagan pa rin ng knight pero nag-B6 lang. Ayun, nag-decide dito si Gio na yung pawn sa C6 ay medyo mahina. Pero dito po, kakaiba yung diskarte ni GM Denden sa B7 pumunta, no? Usually po kasi pagka ganito kinakapture na yung bishop at para makuha ng white yung positional advantage with bishop pair. O usually positional advantage pag nakuha na yung bishop pair eh. Yan. Pero dito knight B7 pupunta ba sa D6? Okay, nag-rook C8 para suportahan muna yung pawn, naka-threat kasi, and nag-A4. Okay. Ang plano ay to play A5. Ayan, para siguro ma-pressure sa queen side and may idea na A6 din, mga ganon. Nag-rook C7, paalis na sa knight. Nag-A5 lang. Matindi po ang laman. Sacrifice knight. Pero pag kinapture ang knight, ay bitin naman ang pawn C6 tapos tuhog pa ang tore. Ayan, kumbaga parang sadya dito ni GM Quezon na okay, bigay ko yung pyesa, 2 minor pieces sa isang tore, pero siguro gusto niya makapag-create din ng pressure sa queen side. Tinanggap ni Gio ang hamon, ang challenge. Bishop takes, rook B8, capture, and then nag-rook D8 pin, and the king G7 umiwas at nag-A6, nag-rook D7. Ayun, kasi dito po may plano na capture ng white yung B6 and then push. Dire-diretso nga naman. Pero itong rook D7 kasi pag kinapture kasi knight ang pangka-capture. Depensado pa yung B6. Pero dito, kinapture ang pawn sa B6. Wow! What a tactical blow by GM Denden. At dito kinapture nga. Ganun. Okay. Kasi po iniisip ko dito mga kamatsas, pag kinapture kasi yan, bishop naman pala, hindi na knight. Para pag nag A7 may bishop C6. Ayun, kumbaga sakto pa rin. Kumbaga talagang ready to give up na yung light square bishop just to stop the promotion, and knight and bishop ang gagana laban sa tore. Ayun. Pero I think ano pa rin naman, mahirap pa rin sa black kahit na 2 minor pieces advantage, medyo mahirap pa rin kasi solid pa rin ang pawn structure ng puti. Balik tayo dito sa ginawang rook A8. Ayan, gusto kasi ni Denden ma-secure yung A7 talagang, tapos bibitaw na lang ng rook takes for example and then A8 queen. Kumbaga gusto ni Denden na pag nag-A7 parang i-give up na lang talaga ng ganun-ganun lang yung tore. Okay, so yun po yung plano ng rook A8. Pero hindi po nagustuhan ng computer engine ang plano na yan. Nag-bishop to C5, nag-A7, and then syempre kailangan na talagang gawin yan. At dito nag-knight E4. So dito po ay 3 minor pieces laban sa dalawang tore. So medyo napaka-rare po nito yung ganitong klaseng endgame. Nag-E3 para i-stop ang threat sa F2 kasi pababagsakin. At dito nag-knight D2. Okay, tineret ang pawn sa B3 and the rook A3. Ayun. Oo nga naman. Kasi po dito, ayan kung mapapansin nyo, talagang give up na lang ni GM Denden yung tore niya. No? Kasi dito, kumbaga parang wala ngang magawa. Napaka-solid ng F7, hindi maatake with the strong bishop. Hindi rin maatake yung B6, napaka-solid ng bishop. Okay, kumbaga dito, pag ito nawala, babagsak next in line yung pawn sa C4 and definitely black is winning talaga kasi magdedire-diretso yung pass pawn. Grabe pala, no? Ang lakas talaga ng bishop pair, mga kamatsas. Yan talaga ang power behind bishop pair. Lakas ng dalawang bishop. So, napilitan dito si GM Denden na mag-rook A3 to protect the B3 pawn. Pero, pinabagsak muna yung pawn sa H3, rook A6, and then bishop C8 threat, rook A7, and the bishop F5. Ayun naman ang nakikita kong tina-timing dito ni Gio, yung bishop C2 plan para pabagsakin yung B3. At nag-rook A6, H5. King H2, G5. Ayun, gusto namang mag-produce dito ng isa pang pass pawn para habang inaabangan ng black yung queen side, pagbagsak ng pawn structure dyan, gusto mag-create ng pass pawn ayun sa kabila. Yun, ganda nga ng plano dito ni Gio, no? And then nag-G4, ayun na nga po. Kumbaga, ito yung tinatawag nating sementado yung pawn H3. At dito po mga kamatsas, ayun. So dito ay nag-resign na si GM Denden kasi parang ano na lang din talaga walang maatake yung mga tore.
Hindi na nga kinapture yun eh. Hindi na nakipagsabayan. Halos walang maatake and then meron pang malakas na knight f3 checking h1 and then bishop e4. Ayun. What a positional endgame victory by NM Mejia. Ayan. So ito po yung pangalawang game na na-analyze natin. Ano po sa palagay nyo? Ito na ba yung mas matimbang sa inyo kumpara sa unang laban nila IM Conso and GM Lilo? O ayan. Ito naman ang ating pangatlong laban. Laro naman ni GM Joey Antonio. Ang kalaro dito, white ay si IM Barlo Nadera. Ayan, black si GM Joey. Nag D4, knight F6, C4, E6, knight F3, bishop B4. Ayan, isa sa paborito ni GM Joey, yung Bogo Indian. At ilang beses na rin po namin naging laro sa tournament yan. GM Joey. Talagang magaling si GM Joey pagdating sa Bogo Indian. At nag A3, umaatras lang. Ayan, para mamaya magdi D5 and magsi C5. Yan ang alam ko dyan sa ganyang pattern. O kaya magbi B6. Nag G3, ayun, fianchetto at classical system ang gamit dito ng white. Nag D5, bishop G2, nag A5. Ayan, parang idea po ay mag A4 at magkaroon ng weak square ang white sa B3. Kinaslingan and nag C5. Ayan na nga po mga kamatsas. Expected talaga yan sa Bogo Indian yung gumaganyan para makapagpasabog kagad at ma-pressure kagad ang sentro ng puti bago pakawalan ang development ng isa pang aatake sa sentro, yung knight C6. At dito, kumapture na sa D5, e takes D5, at kumapture sa C5, ayun. Ang plano naman dito ni IM Nadera ay kaya niya pinagka-capture yan para magkaroon naman ng isolated pawn ang black dito. At maatake yan later on, ano? Lalong-lalo na, naka-fianchetto. So may target, isolated. Pero kapag marunong mag-handle ang black nito, nagiging weapon din po yan at napapalakas. Knight B3, atake sa bishop at nagtago muna and nag-bishop to G5. At yan ang lumalabas na novelty dito mga kamatsas kasi ang palagi ang ginagawa dito ay knight B to D4. Ayan. Para palakasin yung knight muna sa gitna. Tapos ang alam ko dyan nagbi-B3, bishop B2. Yan ang aking natural na kumbaga default knowledge sa ganito. Pero itong bishop G5, okay, pin, siyempre, may intensyong capturein yan mamaya and then para dagdagan ang pressure sa D5. Okay, interesting novelty by IM Nadera. And nag-knight C6, ayan. So, hindi po nababahala dito si GM Joey na makapture yung knight niya kasi pag kumapture, meron din naman siyang counter threat sa B2. So, lumalabas medyo hilaw pa kung kakapturein ng white yung knight sa F6. So, nag-E3 muna and nag-bishop E6. Knight BD4, okay, solid muna, H6 at dito obligado talagang capturein and nag-rook C1, ayan, para i-pressure yung knight at nag-rook C8, dinipensahan, nag-queen D2, ayan, para development and i-prepare ang torre pa papunta sa D1, so very natural ano po yan idea at nag-H3 muna, okay, H3 sa computer kasi gusto ng capturein yun, bishop. Okay, pag nagganon, yun ang tira ng computer. Pero dito nag-H3 eh. Sige, tingnan natin. Nag-A4 and rook FD1, bishop D7, knight B5. Okay, threat yung pawn sa D5. Nag-knight A5. Aba, kakaibang diskarte ni GM Joey. Tineret ang knight sa B5 at dito kinapture ang torre, capture and nag-knight C3 para ang gustong ipang-capture ni IM Nadera ay yung knight para solid na solid sa D5. Okay. Bishop E6 dinipensahan and ayun, bumagsak naman yung pawn sa A4. Okay, kumbaga parang na-realize dito ni IM Barlo na mamaya na yung D5, weak naman yan, so pitasin muna yung A4. Okay, so dito po kitang-kita sa evaluation bar na decisive advantage na si IM Nadera. Nag-knight C4, okay, inatake ang queen. Queen B4, pero ito mabigat, no? May threat pa sa bishop. And ayun, bumalagbag po si GM Joey ng tactical blows. Bishop takes E3. Ibig sabihin yung Queen B4 parang mali, ano? O kasi umequalize pag Queen B4 eh. So dapat pala ang tira daw para talagang secure at maintain ang pagka-decisive advantage. White should play Queen E2 mga kamatsas. Yan pala dito ang binibigay ng computer engine. So yan, no?
Kitang-kita yung ano, plus 2.14 mga kamatsas. So talagang konting kembot-kembot na lang, kumbaga, no, ingatan na lang. Nung nag-queen b4, nakita ni GM Joey ang napakagandang hataw, bishop takes e3. Ginood mo ba ng computer yan mga kamatsas? Capture, knight takes e3, and rook d2, chumek, and then dito po, hindi ko alam kung nagkaroon ng technical na hindi na na-register yung ibang tira, pero nakalagay 0-1. Pero sa evaluation bar, positional clear advantage dito ang black. Maaring nag-resign din or maaring na-flag down si IM Barlo Nadera. Ayan. Pero ituloy natin mga kamatsas para magkaliwanag tayo. No? Bakit lamang ang black dito? For example, ito naman talaga yung pinaka-common na gagawin dyan. King H2, may knight takes G2 na. Okay. So pag kinapture ng tore, babawi ang queen sa F3 knight. So talagang under fire na talaga yung king dito, no. Kung king naman ang gagawin para masabing depensado ang knight sa F3, may bishop takes H3. Wow, what a tactical blows by GM Joey. Yan pala ang mga nakahanda dito. So kung i-ignore ang sacrifice, for example, king F2, may rook F1 check, so fatal na rin po. Mamamatchas na rin. And kapag kinapture naman ang bishop, may queen takes F3. Ayan. So kahit na dito ay one piece down ang black, pero considering na mas vital ang situation, ang kalagayan ng white king dito mga kamatsas, may rook H1 na paparating. Ayan. Talagang grabe. What a game by GM Joey. What a comeback, no, from losing position. And sa isang blink lang ng mata ay nabaliktad, no? Nabaliktad bigla. Okay, so yan po ang 3 games na inanalyze natin mga kamatsas. Ano sa palagay nyo sa 3 games na mga inaral natin ang napusuan nyo para best game of this round number 5? So meron pa tayong 2 rounds remaining na pipilian natin ng best games. And ayun, pag nakumpleto natin ang 7 ay saka natin pagbobotohan muli ang mga best games na yaon para mapili natin ang pinaka best sa mga the best games. Ayan. And then bibigyan natin ng $200 sponsored by Internet Chess Club. Ayan po mga kamatsas. Okay, so napakaganda po ng torneyong ito. Muli nagpapasalamat ako sa ating main sponsor. Walang iba kung hindi ang ating partner, National Master David Almirol Jr. Sa kanya po talagang walang sawang pagsuporta sa kamatsas. At especially sa mga ganitong federated tournaments na matulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng FIDE IDs at mailagay ang kanilang mga pangalan sa pangdaigdigang ahedres. Ayan, kasi pag po may FIDE ID na kayo, kahit saang bansa kayo pumunta, ay matatrack na ang inyong pangalan and then naka-international standard ang inyong chess talaga. Ayan, ganun po kaganda ang federated. Ayan, maraming salamat po mga kamatsas sa inyong panonood and sana natuto kayo and magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, especially sa round number 6, best games.